Ngayon pong araw na ito ay ipinagdiriwang ng simbahan ang kapiyastahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito po yung tinatawag natin na Ascension. Para po sa ating pagdinilay, dalawang bagay. Una, tagpuan, samahan. Bakit po? Sa mabuting balita ay atin pong napakinggan na sinasabi, yung mga alagad, sinabihan ni Jesus na siya ay napakita sa mga alagad. Sabi niya sa 11, kayo ay umayo at sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. So, before sabihin ni Jesus yung bagay na yon, nagkita muna siya at saka yung kanyang mga alagad. Nagkasama muna. Diba? Nagkatagpo muna. May pinagsamahan muna. Diba? So maliwanag yung tagpuan, yung samahan nung alagad at ng ating Panginoong Jesus. Pero bago yon, saan galing sa Jesus? Siya ay galing sa langit, siya ay galing sa Ama, siya ay pinadala ng Ama sa lupa. Doon sa langit, ang Ama at ang Anak nagkasama na. Nagkatagpo na. Nagtatagpo o magkatagpo. At ang sabi ng Diyos Ama sa Kanya, baba ka sa lupa, punta ka sa lupa, iligtas mo ang tao. Ikaw ay maghihirap, ikaw ay mamamatay sa krus, para tulungan ng tao na mapapunta muli sa ating poder. Para maibalik ang biyaya na nawala sa tao dahil sa kasalanan. May pagtatagpo, may pagsasama. Ngayong si Jesus umakyat sa langit, kanyang iniwan, yung kanyang iniwang Ama, nakasama niya na uli, nagkatagpo na uli sila. Ano po yung simpleng aral ng bagay na ito, mga kapatid? Kayo po, kung tutuusin po ito pong lugar na ito, medyo mataas. Lalo tigit po yung galing doon. No, ito pong lugar na ito ay, dati ang alam ko po, ito ay mataas-taas eh. So, simplihin lang din tayo, umakyat kayo dito. Umakyat kayo dito. Itong pagkakataong ito, hopefully, makita po ninyo, makita natin. Ito yung iyong pakikipagtagpo. Ito yung iyong pag-akyat. Ito yung iyong personal na pag-akyat. Paglapit kay Jesus. At sana po, lagi ninyong papahalagahan o lagi nating papahalagahan ang pakikipagtagpong ito. Ang pakikisamang ito. Ang pag-akyat nito. Alam po ninyo, ang dami na pong gustong magsimba. Limitado po yung capacity. At alam din po ninyo, marami pong matatanda. Hindi makalabas ng bahay dahil mga senior citizen na o kaya ay 65 above na. Gustong makapunta ng simbahan, gustong makapagsimba. At maraming may sakit
na Katoliko gustong umakyat ng simbahan, gustong makapunta ng simbahan, pero hindi na magawa dahil wala ng lakas. Your appreciation sa iyong personal na pakikipagtagpo, pag-akyat kay Jesus sa ating Panginoong Diyos. Alagaan mo, pahalagahan mo. Bakit? Kasi iba ang may magandang samahan. Iba ang may magandang pagsasamahan. Iba ang may magandang pakikipagtagpo. That's why isang magandang paalala sa atin na sa bawat pag-akyat natin sa banal na Eucharistia, sa bawat pagpunta natin sa bawat Eucharistia, sa bawat punta natin sa simbahan para tayo magdasal, you pray well. You attend the Eucharist actively, wholeheartedly. Kasi this is between you and your God. This is between you and your Jesus. Bakit ang mga kaibigan ay nagkakaroon ng magandang banding? Because they are or they were open to each other. Sa isang tunay na magkaibigan, pagka ikaw ay bukas sa isa't isa o kayo bukas sa isa't isa, mas nagiging matibay ang inyong pagsasamahan. Ganon din kay Jesus. Nagbibigay ka na rin ng oras, nagbibigay ka na rin ng panahon, makipagbanding na ng ayos kay Jesus. Para mayroong tagpuan, mayroong samahan, mayroong pagkikita na makabuluhan at maganda ang resulta. Mga kapatid, importanteng bagay po yun sa ating buhay. Kasi para sa iyo yan, para rin sa atin yan. And hopefully, makita mo yung tagpuan na yon, yung pag-akyat mong iyon kay Jesus. Sa mga ganitong banal na gawain, ay ito yung tutulong sa iyo. Ito yung tutulong sa iyo na balikan mo muli ang iyong pag-iisip. Tama pa ba ang kinakatagpo ng aking pag-iisip? Tama ba ang inaakyatan ng aking pag-iisip? Tama pa ba ang sinasamahan ng aking pag-iisip? Yung pakikipagtagpo mong ito kay Jesus, itong pag-akyat mong ito kay Jesus, hopefully, yan din ang magbabalik sa iyong sarili kung papaano mo titingnan ang iyong sarili. Papaano mo muling aakyatin ang iyong sarili. Tama pa ba ang paraan ng aking pagtingin? Pinapahalagahan ko pa ba ang gustong makita ng aking Panginoon para sa akin? Pinapahalagahan ko ba ang pangarap ng simbahan, ang pangarap ng Diyos para sa akin? Tagpuin mo muli ang iyong sarili. Akyatin mo muli ang iyong kalooban, ang iyong damdamin. Ano na ba ang minamahal nito? Ano na ba ang inaakyat ng puso ko? Ano na ba ang sinasamahan ng puso ko, ng damdamin ko? Nararanasan ko pa ba ang kapayapaan dito sa pusong ito?
tagpuin mo muli ang iyong puso. Akyatin mo muli ang iyong puso. At sa mas malalim, tagpuin mo muli, akyatin mo muli, samahan mo muli ang iyong kaluluwa. Ano na ba ang ginagawa ko sa aking kaluluwa? Ano na ang inakyat? Ano na ang tinagpo ng kaluluwang ito? Nasaan na ito? Ito ba'y nasa biyaya ng Diyos? Ito ba'y nagsusumikap na laging mapapunta sa biyaya ng Diyos? O ang kaluluwang ito'y napalugmok na sa kasalanan? Akyatin mo muli, samahan mo muli ang iyong kaluluwa. Kitain mo muli ang iyong kaluluwa. Ang iyong kilos at gawa na iyong naipapakita sa iyong buhay, ang iyong kilos at gawa na iyong naipapakita sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay, sa mga taong iyong nakakasalamuha. Akyatin mo muli ang iyong sarili. Akyatin mo muli ang iyong kilos. Tagpuin mo muli ang iyong kilos. Baka ikaw ay sobra na. Salamat kung sobra sa paggawa o kilos ng kabutihan. Pero sorry kung ang kilos o gawa ay sama-sama. Akyatin mo muli ang iyong sariling buhay. Tagpuin mo muli. At para mo maayos, para mo matagpo, para mo maakyat ang iyong sariling yan, yung mga aspeto ng iyong buhay na yan, mga kapatid, sa iyong sarili hindi mo kaya. Maguguluhan at maguguluhan ka. Mahihirapan at mahihirapan ka. Masasaktan at masasaktan ka. Magi-struggle at magi-struggle ka. Kung sa iyong sarili. Pero pag may tulong ang Diyos, iba-iba. Iba-iba. Kayang maakyat, tagpuin, samahan ng sarili ng husay, at magiging tama ang pagsama o pag-akyat o pagkipagtagpo kung ikaw mismo sa iyong sarili ay alam mo na ikaw ay sumasama, nakikipagtagpo, umaakyat kay Jesus. Kaya, ang lalim pala, yung isang aral na ibinibigay na ito ni Jesus. Yung kanyang pag-akyat sa langit. May tagpuan, may samahan, may pagkikita. At balikan po natin yung aking sinabi para kayo dalhin ko sa padalawang bagay. Si Jesus nakipagtagpo, nakipagkita rin sa kanyang mga alagad at nagkaroon din sila ng samahan. Pero bago sa umakyat sa Ama para tagpuin ng kanyang Ama, meron siyang ginawang bilin sa kanyang mga alagad. At yun pong sinabi ko sa inyo kanina, humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Mga kapatid, may tagpuan, pero may bilin. Sa ating personal na pakikipagtagpo o pag-akyat kay Jesus, may bilin. Humayo kayo, dalhin ang mabuting balita. Una, sa sarili natin, yung inisa-isa na natin kanina. Diba? Diba yun ay pagdadala ng mabuting balita sa iyong sarili? Diba yun ay pagdadala ng mabuting balita sa iyong isipan? Di ba't yun ay pagdadala ng mabuting balita sa iyong pagtingin? Di ba't yun ay pagdadala ng mabuting balita sa iyong puso? Di ba't yun ay pagdadala ng mabuting balita lalo't higit sa iyong kaluluwa? Di ba't yun ay pagdadala ng mabuting balita sa iyong kilos at gawa, sa iyong buhay? Kaya kung ikaw ay nakipagtagpo't umakyat kay Jesus,
Bring the good news to yourself first. Bring the good news to yourself first. Dalhin mo muna ang mabuting balita sa iyong sarili. Bakit? Dahil kapag ka nadala mo ang mabuting balitang yon sa iyong buhay, mga kapatid, you can bring also that good news to others. Kaya mong tumulong sa mga taong lito at lupaypay. Kaya mong sumuporta sa iyong mahal sa buhay na nasasaktan, nahihirapan. Kaya mong tumulong sa mga tao na alam mong merong problema. At sa iyong munting paraan, kakayanin mo na makapagbigay ng munting solusyon para sa kanila. Meron kang magagawa na biyayang maibabahagi o biyayang maibabahagi sa iba. Kaya mong dalhin ang mabuting balitang ito. Kaya mong humayo at maging biyaya rin sa buhay ng iba. Bakit? Kasi meron kang relasyon kay Jesus. Mahirap humayo at magdala ng mabuting balita sa iba kung wala unang-una ang mabuting balitang ito sa iyong sarili. At para magkaroon ka ng mabuting balitang iyon sa iyong sarili, kailangan mo ang malalim na pakikipag-ugnayan, pakikipagtagpo, pag-akyat kay Jesus. Kaya sa padalawang bagay, para madala ang mabuting balita sa iba, babalikan at babalikan ang unang bagay na ating pinagnilayan. Lagi kang makipagtagpo, lagi kang umakyat kay Jesus para sa malalim na relasyon upang ikaw ay makapagdala ng mabuting balita hindi lamang para sa iyong sarili, lalo tigit sa iba. Dalawang bagay, pag-akyat, may tagpuan, may samahan. Pangalawa, dalhin ang mabuting balita sa iba.